June 28, 2023, adlaw nga ang kapalaran mao'y mihimo og kasaysayan sa probinsya sa Davao Oriental. Akong pinalanggang katawhan sa Davao Oriental, sa ngalan sa kagamhanang probinsyal sa Davao Oriental, uban sa tumang kasubo nga akong ipahibalo ang wala sa panahon nga pagpanaw sa atong pinalanggang Governor Corazon N. Malaniaon sa alas 3:50 karong hapon. Sa operasyon sa Balaod, otomatikong mihulip isip gobernador ang kaniadtong PC gobernador sa probinsya. Ang hagit sa kapalaran kinasingkasing nga gidawat sa 47 anyos nga opisyal. Sugod sa iyang unang adlaw, mihimo og iyang tatak isip leader sa probinsya. Diin gidawat usab siya sa mga Oriental Davaoenos ang magpangga usab kaniya. Human na ang halos isa ka tuig isip gobernador, atong kumustahon si Governor Nino Sotero Uy ang mga hagit sa iyang administrasyon ug ang iyang panlangtaw ug damgo para sa Davao Oriental. Hilaw pa daw ka nga mahimong governor? Wala man ko'y dapat siguro ikahadlok niya na it's my decision. Yeah. Di ba? That will matter. Kung nga kani kulang pa, dapat balikan pa ni siya. Your administration in the year 2024 is working on a reenacted budget. Walay lain nga maapektuhan ni ana, kundili ang ato ang mga katawhan. Atong gibisita si Gov Nino dili palang dugay aron hisgutan ang mga nag-unang hagit sa probinsya. Ang venue sa official residence sa pinakataas nga opisyal sa probinsya. Gov, thank you for welcoming me. There is a Governor's Mansion, there is a Subangan Complex. It's a very nice place kay kita na ko nga murag kung naa ka diri makaunaw na gid kag tarong. Do you usually go here, Gov? Is sometimes pag na mga official meetings, na mga bisita nato nga gina-accommodate nato dinhi for official functions. So nagaani ko dinhi. Pero pag wala po, I just stay sa amuang balay. Tama ba ko, Gov? This is the official residence of the governor? Yes, mauna ni siya ang nahimo nga official residence sa mga past governors. Pero do you stay here? Wala. Nga naman? Una, because I have a house, a residence dinhi sa City of Mati. Mm-hmm. And of course dinhi, as you have said, nindot kayo ang palibot, ang environment, pakita nimo sa likod aning mansion, ang plantation, Pomelo Plantation, and the beautiful scenery, ang mga bukid, highlands. Of course, sa Tubangan, we have the Wahada Bay, Nindot ka. one of the most beautiful bays in the world. Yeah. Kita po nato din na overlooking. And of There course, is kani mountain range. Yeah. sa part na ni going to Marangusan, pero diya nga area is still part of Mati and the municipality of Dupon, which is part of also of Davao Oriental. And of course, medyo isolated siya, layo siya sa traffic, so walay samok. So nindot yun ka ayaw mag-stay din hi. Of course, naapay security guard, Yeah. CSU, naapoy army personnel na din because this is in governor's residence. But I am most comfortable pag ngara ko sa balay. Ikaw ba rin yung pamilya? Way kumuning na ata sa sarili na to nga panimalay. Of course, lagi na ingon nga sayang nga nang di man ka mag-stay diya kay ikaw may governor. Imo ng pribilehiyo. Sayang una ko tama pud bitaw no kay pag dire ko mag-stay. Malakad yung Gov ba? Yes. Sa presidente. Pag dire ka mag-stay, malibre akong asawa sa pagbayad sa kuryente o tubig. Di ba? Yeah. So, ang gobyerno may magbayad din eh. So, pero mas nindot nang wala pa yung masulti ang tao nga nag-take advantage ta sa atong posisyon. So, kaning positions na mo are just not temporary. Mm-hmm. And so, I opted to stay sa akong panimulay. Second, gusto po na ako nga kung unsa tong naandan sa mga tao sa kuha before dili pa kong governor, maura gihapon ang mga tao makaadto sa balay, doorbell, magawas mo dayon, ang tuktok, sahay dito sa likod mo agi. Dini mo pud god, syempre, Murag dagan kay stay dagan layo-layo pang
So dili basta-basta maka-access ang tao dinhi. Gawas kong naka-set og appointment. So, Iba pong mga anak go, murag, I can sense na murag, dili nimo gusto nga anaron po sa privilege yes, that comes nindot with lang privilege. unsa ang ilang nakit-an sa una nga dili pa ko governor, mao ra gihapon. Simple way of living. Mm. Mas nindot man na siya nga training para sa ato ang mga bata pod. So kana, that's mainly the reason nga nung wala ko mag-stay dinhi. Para mas mapaduol po gihapon ko sa mga tao, dali lang po nila maadtuan. Kay mao po na yung ginahimo sa una, naara ko sa balay, so ang mga tao maanan ra po dito. So kung diri ko, so layo na ang gate, may gwardiya, di na basta-basta makaan. Murag detached kay ka sa imong mga constituents. Pwede ta masulod, Gob? Yes, of course. Gov, murag busy jud kayo ang kinabuhi sa ka governor, and I'm assuming na dako gyud og changes when it comes to your routine as a governor. Unsa ang nabago, Gov, sa imuhang routine as a governor? Well, unlike before nga naapa ko sa sangguniang panalawigan karon, syempre ang workload is very heavy, ang schedule, so daghan gusto mag-appointment, everybody wants to see you, to ask for your opinion, for your guidance, or kung unsang decision on this matter. So medyo puno gyud ang atong trabaho, ang atong adlaw. So that's one thing medyo nakapausam gyud sa routine nako sa una when I was in the legislative, and now that I am sa executive. So morning, afternoon, you're in the office, entertaining guests, mga clients nato, katawhan for their concerns, and napay mga paperworks, several meetings, and then you should have to find ways para po makaadto sa atong mga tao dito sa ato ang mga communities, no, to see personally what's happening on the ground. How do you manage the time, Gov? Murag tanan, everybody wants your time sa gikan sa tao, sa mga imong mga trabahante sa Kapitolyo. How do you manage the time? Yes, listen siya. Kay siyempre ang urgency, no. Siyempre ang urgency po ang ginatanaw nimo kung kinsay unahon nimo og hatag og schedule, go signal. But of course, kailangan naka-in charge po for your schedule, no. Para dito tanan naka-calendar imong activities for the whole week. So every day, every night, gina-update ko sa akong staff kung asa ang akong schedule for tomorrow. Then we discuss this. Kung katong mga appointments, activities na pwede ra i-delegate na ako to some of my liaison sa akong staff, then I delegate such functions, no. And then katong dapat nga personally na po i-attend to, so mao gito ang ginabutang na po sa akong schedule. So I have to be on time po, no, kay para mas maximize na po time. Para daghan kag ma-cover for that day. But of course, syempre magrespeto punta sa oras sa uban. Yeah. Kay they're also busy with their work. So pag mangingon tag 8 o'clock, at least man lang on time ta pagabot dito, and then we finish on time also because daghan pa pud ang nakahilera, nakahulat sa tuwa. Okay, no. Daghan pud ba mangluod sa imo kay wala nimo adtoan ilang mga request nga gusto gid mi governor mo attend sa among say reunion or event sa ilang organization. I don't know kung naabay mga nanluod pero siguro mas nakasabot sila. No? Ang importante ginatagaan nato og pansin kung dili ta makaadto, then we give them feedback and update nga dili makaadto si Gov, but he will be represented by this person. And kung doon nato yung mga request, mga concerns, then we make sure nga kung dili man ma-address totally, at least makahatag man ta sa ato ang counterpart for their activity. Okay. Nice. Indot siya nga nice ang interior. Pero Gom, ang trabaho sa gobernador very stressful. Tinuod? Yes, to some point stressful po gyud ang trabaho sa usa ka governor because you have to attend to a lot of things. Daghan kag dapat i-address nga mga issues, kailangan pa nimo i-fix ang mga conflicting, matters sa opisina and even the field, no. And of course, naay mga problema sa finances, daghan kag gusto nga
tagaan ng pagtagad, and yet you know for a fact that the resources and the finances of the provincial government is very limited. So nakatali ka din ha. So you have to find other ways nga at least man lang makater, matagaan o pagtagad ang mga concerns nga naabot sa imuhang opisina. So in a way, it is stressful, but of course it is also fulfilling. Tungod kay at the end of the day, iskan og limited ka og resources, but you know for a fact nga nakay natabangan nga mga tao sa imuhang probinsya. So that makes you happy, that makes you motivated and inspired to do all the more isip usa ka amahan sa probinsya sa Davao Oriental. Wala pa'y isa ka tuig sa iyang paglingkod isip gobernador, dakong hagit ang giatubang sa probinsya. Serye sa mga kalamidad ang miyapak sa Davao Oriental. Kaping libo ka magbanay ang apektado sa pagbaha sa Davao Oriental dala sa trough sa low pressure area. Dumarami na ang mga nasisirang infrastruktura dito sa Davao Oriental. Isa nga sa mga patuloy na hinahagupit ng masungit na panahon sa Davao Region ang Davao Oriental. Pahirapan pa ang pamimigay ng relief goods doon dahil sa mga nasirang tulay. Dalawang residente sa Davao Oriental ang hinahanap matapos matabunan umano ng lupa sa gitna ng masamang panahon. Dakong danyos ang nahiaguman sa probinsya, sa infrastruktura ug sa kinabuhi sa mga Oriental Davaoenos. Taliwala niini nangulo sa pagsulbad sa mga problema si Gov Nino, kauban ang kinatibukang puwersa sa probinsyal nga panggamahanan. Kini ang sentro sa among hisgutanan karon ug uban pang init nga isyu sa probinsya sa Davao Oriental. Gov, last 2023, nadeklara ang Davao Oriental isip top 1 sa kaning matang sa disaster preparedness, and it was shown sa katong inyong response kabay na itong mga serye sa mga kalamidad sa Davao Oriental as of late diri sa tuig 2024. Kumusta, Gov, ang nahimong assessment sa atong probinsya after these series of calamities? Of course, this pales in comparison kung ikumpara gid nato no katong nahitabo sa Pablo, pero dako pud og damage nga nahiaguman ng atong probinsya. As of now, Gov, kumusta ang estado sa atong probinsya sa Davao Oriental? Yes, after nga naigo ta sa series of weather disturbances, even during last year of December with Kabayan, and then pagpasok sa January na atay shear line, and it was followed by LPA. So we made the rounds sa ato ang 183 barangays. Of course, that was during the time sa ato ang relief distribution. And there nakita nato ang devastation, very massive, tungod kay practically tanan nga areas nato naapektuhan sa kadugay paghunong sa ulan, which caused a lot of damages sa ato ang mga roads, infrastructure, and even our livelihood. So I took that also as a way of seeing kung unsa ang tinuod nga sitwasyon on the ground. And now, Davao Oriental is fast recovering from that damages and devastation caused by the effects of that weather disturbances. Kumusta pud, Gov, ang estado sa moral sa mga katawhan nato dito, especially sa katuging mga heavily affected nga mga munisipyo, mga barangay sa atong probinsya? Well, dako gid kaayog epekto sa ato ang mga katawhan or sad tungod ni ana nga panghitabo. But of course, nakita man nato ang resiliency sa probinsya sa Davao Oriental nga despite ni ana nga mga challenges nagpabilin nga lig-on ang atong mga tao. In fact, sa akong pagtuyok, tinuod apektado sila. Pero ana ang paglaom nga nakita nato sa ilahang mga naong, sa ilahang kaugalingon, nga despite nga naapektuhan ang ilang panginabuhi, and yet padayon nga mibarog ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental. And that is something that I can be proud of sa atong mga katawhan din sa atong probinsya. Of course, ning-agi na mo worse katong bagyong Pablo, right? That was 2012, if I'm not mistaken. Mas grabe po ang epekto sa Typhoon Pablo. And it's good thing, Gov, na hopeful ang mga tao, fast recovering ang probinsya, because nakita po nila ang leadership dira sa Kapitolyo nga maugid nangunay sa atong recovery. But I would also like to zero in on katong imong pagbisita, Gov, sa grabe murag asa ka nang strength atong pagbisita sa 183 ka mga barangays sa atong probinsya? Well, basically kung
naagyud ang kalipay sa imong kaugalingon nga makaserbisyo ug makatabang sa atong mga tao. No amount of pressure, no amount of stress can ever affect you. If you put your heart in it, if you love with what you're doing, kung nalipay ka nga makatabang, makita ang mga katawhan on the ground sa panahon, especially nga sila nagkinahanglan, dili ka bation og kakapoy. Though physically, to some point, syempre, naamang yung limitasyon ng atong lawas, pero dili ni siya maka-put you down in continuously reaching out to them. Especially kung makita nimo nga duyo sa ilang na experience, nakita nila ang atong panggobyerno, gipanguluhan sa atong mga opisyales nga nakighimamat, nakigduyog kanila, that gives them hope. And I am very happy nga ing ato ang nahimo nato nga response sa panahon nga anaa sa panginahanglan ang atong mga katawhan. And it's very fitting to say, Gov, na medyo kapoy siya pero fulfilling in your part kaysa imong naingon, mura siya og kanang katong isuklian ka og smile sa mga tao, kalipay sa mga tao. And that is something na pwede na ito makonsider nga fuel, kumbaga, di ba, Gov? Correct. Pero I would also like to point out na kato siya, dili lang to siya basta nga suroy-suroy sa 183 ka mga barangays, Gov. Of course, naa dito ang pagpanghatag og relief, pero I know nga with you sa leadership sa Kapitolyo, nag-observe kumbaga kung unsa gid ang realidad. Kay siguro after being installed governor, katong first time nga nakasuroy ka sa tanang barangay nga governor na ka. So, unsa ang nakita nato on the ground nga pwede na ito maingon nga mahimong aksyon sa imong administrasyon sa sunod nga mga bulan in your term as the governor of the province? Yeah. What happened in the past months, kadto nga pangitabo, akong gikuha nga kahigayunan pod at the same time. Nga makita nako ang sitwasyon sa ato ang mga kabarangayan, sa ato ang mga katawhan. And you are correct nga, pag ato nako, dili lang to siya purely tuyok lang, pag-distribute lang sa mga relief goods, pero nakita nako sa duha nako kamata kung unsa ang angay pa nga kinahanglan nga mga intervention nga atong ihatag immediately after sa ato ang paghatag og mga relief goods sa atong mga katawan. And there I see nga daghan og mga infrastruktura nato nga nangadaot, daghan og mga karsada nga ayuson, daghan ang mga tulay nga nangaputol, daghan nga mga produkto ang naapektuhan ang panginabuhi sa atong mga katawan. And I think that is the direction that we should be heading. Kung unsa ang intervention sa atong local government unit, kinahanglan padulong dinha para direktamente matumbok nato ang tinuod nga panginahanglan sa atong mga tao. Kung wala ko mituyok, I doubt kung makita nako ang tinuod nga panginahanglan sa atong mga katawhan. That is why personally ako nag-adto dito para maistorya ang ato ang mga LGU officials, even ordinary individuals, residents nato, para masayod ta kung unsa ang angay natong buhaton sa ato ang panggamanan. So far karon, Gob, na ba yung mga action plans after pag suroy dili po talim no, kay I have to point out na Davao Oriental is the biggest province in Davao region. Dili lalim nga mingsuroy ka. Unsa nang action points nga nabuhat sa imong administration? Kumusta po ang cooperation sa kaning mga kaagapay nimo sa implementation sa mga solutions? I'm talking about mga departments nato og kaning mga national line agencies sa ato ang panggaman ng lokal. Well, una, I'm very thankful sa ato ang mga opisina, sa ato ang provincial government, local government units, as well sa ato ang mga national government agencies nga nahimo natong katambayayong in responding to the needs of our constituency, particularly panahon ni atong kalamidad. And now, sa human nato pagtuyok, nakita nato and together with them, ano na po tayo mga interventions nga ginahimo. Just like for example, sa ato ang Department of Labor and Employment, nagtabang sila sa tua in providing livelihood assistance sa ato ang mga katawhan, particularly sa ato ang mga associations, sa ato ang mga former rebels, sa ato ang mga women's, no, ug uban pa nato nga mga people's organizations on the ground. Ang ato ang DSWD na apo dinha and other national government agencies tanan naglihok
para matagaan og intervention ang atong mga katawhan. For example, during the relief distribution, uban ka nato of course ang ato ang Provincial Social Welfare Development Office, ang ato ang PDRRMO, even ang ato ang PIO na adito, ang ato ang mga men and women in uniform, local government units, isabay ka nato para matagaan og hinanali nga ayuda ang atong mga katawhan. And now, after making the rounds, ang ato ang provincial engineering has continuously made its part para ayuson ang ato ang mga kadalanan, especially in the rehabilitation and maintenance of our provincial roads. Aside of course nga during the height sa kalamidad, sila pod gyud ang nag-una dito may responde, but now padayon ang ilahang pagtrabaho sa pag-ayos sa ato ang mga kadalanan para dili ma-distract, maputol ang mobility sa ato ang mga katawhan and even ang pagtuyok sa atong ekonomiya. And that's one of the so many interventions nga ginahimo nato. And in fact, kagahapon na ako sa Santo Rosario, kung makita ninyo during the time sa relief, nagbaktas pa ta with our mga fellow government employees and officials just to reach out to our people, matagaan sila og relief goods. And kagahapon gibalikan nako didto katong among gibaktasan, so dili na siya mao tungod kay naanay nahimo nga gidivert nato nga dalan trabaho sa atong Provincial Engineering Office, and nahinabi nako ang mga katawhan dito and they're very happy nga dunay hinanali nga aksyon ang ato ang panggamhanan. Free na nga makalusot-lusot ang mga motor, ang sakyanan. Na economic flow na. Na economic flow. Ang ilang mga produkto madala na dinhi sa ubos. So, at least nakita nato nga kini ang tinuod nga panginahanglan as of the moment pod sa atong makatawo, and we are able to address these things. And that would not have been possible kung wala po kaming adto gid sa ground, di ba? Kay kung wala ko mo adto dito, how will I know kung unsa ang dapat i-priority ni aning tanan? Because as I've said, kita tanan apektado, pero asang unahon nato? We have limited resources. So asa ta magsugod? Kinsa ang una natong ayuson? Asa nga area? So with me personally moving around during the height of sa atong kalamidad, so I have a grasp of the real situation on the ground. So makasulti pod ko nga kani dapat ang atong unahon. Mas dali ra pod ka gov maka-follow up sa imong mga department heads. Yeah, and ma-check pod nako kung ang atong mga trabaho sakto ba pod. Kay nakita man pod nako dito sa ground. Even karon pagtuyok nako, so makita nako nga kani kulang pa, dapat balikan pa ni siya, kani ayuson pa, or kani kulang ang atong gihimo dinhi. So things like that. Yeah. Kung kinahanglan at times mag hands-on gyud as local chief executive, para ingon pa kung unsa ang gusto nato nga mahimong resulta ma-achieve gyud nato, because kita mismo nakakita dito sa baba. Swerte kaayo gov ang Davao Oriental with your leadership, kay maingon gid nako nga hands-on gyud ka nga governor nga nagatan-aw gyud sa mga mga problema dito sa ubos. Unsay vitamins mo gov? Kay para ang imong mga ang imong mga trabahante mao pud siguro ay lang tumaron nga vitamins, kay murag makita na murag wala kay kakapoy. Murag pareho ra mig vitamins akong anak. Nay vitamins sa baratuhon ra gud. Pero sama-sama mo na ingon ang enough vitamins for you katong makita nimo nga happy ang mga tao dito sa ground. Correct. And I am happy also with what I am doing. Mao nang importante nga baga wala ta na pugos aning atong trabaho nga gisudlan. Gisulod nato ni kay lipay ta nga naata dinhi. Yeah. Kay kung medyo napugos lang ka, di ba? Murag kapoy jud. Out of compliance lang imong himuon, di ba? Siguro sa barangay. You will not exert effort, di ba? Tungod kay ang imo lang diha basta nakitaan lang ka nga nakatrabaho, that's it. Pero when you have really your heart in serving, siyempre, dali ang tanan. It will just flow spontaneously, kung unsa man ang dapat nimo nga himuon padulong dito sa atong mga communities. Nice, Gov. So, padayon, Gov. And kami, nagaampo po sa imong health, sa imong safety, aron makabalik pagid ka sa mga kabarangayan o makaserve sa ato mga Oriental Davaoenos. Yes, that is correct. And dako lang gid akong pasalamat kay ang atong PIO
every now and then syempre ila pong gina-report sa atong mga tao kung unsa ang mga intervention ginahimo sa atong provincial government. And nakita na ako dito pag maka-scroll ko sa Facebook. Very overwhelming kaayo ang mga comments sa ato ang mga katawhan nga permanent gid sila ingon pa nila God bless kana nag-ampo para sa protection, good health sa atong mga opisyales, not just sa governor but even sa tanan, no. So that gives us more motivation sa among trabaho nga mao man gid ang capital nato pud ang lawas, no. Yes. So mo na nag-aampo gid ta nga tagaan lang gid tag maayong panglawas para makapadayon ta sa atong trabaho. And nakita nato na nga ang atong mga katawhan maupod nang gina-pray sa ato wish sa tuang nga naata kanunay sa maayong panglawas o protected ta para makapadayon ta sa ato ang pagpanerbisyo. And I'm very thankful sa ato ang mga katawhan, mga netizens. Naghatag og dugang kusog sa imo, yes, ug sa kinatibok ang kusog sa panggamhanang lokal sa tanang mga trabahante. But moving forward, Gov, I'll be serious on the next question kay mao ni siya ang init pud kaayo nga issue nga ako nakita pud sa Facebook, especially during the recent calamity kay naay mga talks kaniadto whispers pa lang pero nagkadako ang whispers kanang na gid siya. Sagit na siya dito sa social media. Kining issue kabahin sa mina, sa mining. In fact, I'm very elated nga katong earlier this year, nag-publish og story ang Manila Bulletin about mining wherein you said na Davao Oriental can survive even without mining. What's the logic behind that pronouncement ni Gov? Kay very rare for a government official nga magpagula og statement nga against mining. So well, let's put it this way, no. Ang mina is allowed man sa ato ang national government, diba, sa atong balaod, when in fact we have a law that would regulate the mining activities all over the country. And to some extent, ang mina nagatabang pod sa ekonomiya sa ato ang nasod, sa ato ang mga communities by way of providing livelihood, employment, no. But para sa kuha, there are still a lot of opportunities nga pwede nato mahatag sa atong mga katawhan. And this must serve as a challenge for us in the government nga pangitaon to nga mga opportunities og ihatag sa ato ang mga katawhan. Because whether we like it or not, I don't have anything personal against any sa mining, no. Pero of course kung magmina, whether we like it or not, whether we believe it or not, naamang gyud siya epekto sa ato ang kinaiyahan. And I do not want that to happen. Nakita naman po nato sa uban nga mga provinces, mga communities, kung unsa ang epekto sa pagmina, dili man diha-diha dayon, but in the long run, naagyoy epekto ni ini sa atong kinaiyahan. And that I would not like to happen under my administration, under my watch. Though din sa Davao Oriental, doon na naman mga existing mining operations din sa atong probinsya sa Davao Oriental. But of course, as I have said, that would be my last option and my last priority. Kung kaya nako mangita og mga opportunities para sa panginabuhi, para mutuyok mulambo ang atong ekonomiya, kana usa ang akong buhaton, no. Unless of course kung kinahanglanon na gid kaayo, wa na tay laing mapangitaan, then perhaps we can, explore that option. But Davao Oriental is so beautiful, di ba? Yeah. Kinahanglan lang nato nga i-discover, i-develop ang atong tourism industry to provide livelihood and employment opportunities sa atong makatawhan, to attract investors from other places nga ibutang nila dinhi ang ilang puhunan sa atong probinsya para makatabang sa atong ekonomiya. So kung wala pa nato na siya i-host nga mga opportunities, ma-explore nga mga opportunities, why not, di ba? Ato sa nang siyang plastaron, i-utilize, then perhaps we go to other options kung kailangan pa nato. But yeah. Gov, kaning existing na nga mga mining operations sa probinsya, padayon gyapon sila? Yes, they are operating karon, no?
Of course, ang uban na ay mga problema gamay sa ilang operation for one reason or another, siguro sa management nila. But it's their dynamic sa ilang kumpanya. But of course, tungod kay recognize sila sa ato ang balaod, legitimate man pod ang ilahang pag-apply dinhi, and they were given necessary permits, clearances in the past years, the past administration. So dili pod pwede nga atong paundangon, unless otherwise kung dunay mga violations nga makita pod nato nga milapas sila sa mga regulations sa atong panggobyerno. Pero kung wala, then we must also allow them to continue. But during my time, as I've said, wala pa may nakasulod pod nga new mining firm din sa atong probinsya sa Davao Oriental. That is why mas gusto nako nga explore lang una ang katong mga available nga mga opportunities for our people. And one of the potentials of Davao Oriental is our tourism sector. Dito lang ko usa magdwell, Okay. Tungod kay mas nakita nako ni siya nga mas sustainable, Environment friendly po siya. Environment friendly, of course, dili mabutang sa risk ang ato ang kinaiyahan, ang ato ang mga katawhan, ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental. So that's why I prioritize ang ato ang mga opportunities, economic opportunities diha nga aspeto sa ato ang panggobyerno. Thank you, Gov, sa pagpaklaro, ana. So, ang imong hugot more on environment and tourism. Last resort na tong mining, kung wala na gyud, pero if we can harness the power of tourism and kaning pagpangalaga gid sa atong kinaiyahan, the better. Pero I said a while ago, Gov, na murag rare gid kaayo nga maminaw sa usa ka local chief executive nga mura siya og kanang naa siya hard stance against mining. In fact, nadunggan ako na siya straight from your mouth gyud karon lang gyud, no. But ang uban man good, murag hadlok sila sa mining lobby. Are you also not afraid nga in giving statements like this, murag it will cost you your political career, kumbaga? No, wala man ko'y dapat siguro ikahadlok ni ana. At least klaro lang ang akong conviction, no? Wala man ko'y dautan nga yung papanguna regarding sa mina. If they want to lobby, they can lobby sa ato ang opisina, sa atong mga diya sa Kapitolyo. But at least sa akong kabahin, I have made it so clear and loud that this is the direction. Og dinhi nga padulong ang atong probinsya sa Davao Oriental. Yeah, kay sama na sa imo naingon, Davao Oriental is so beautiful, demorag, having seen the devastating effects of mining sa uban pod nga mga probinsya. We don't want to go into that direction, kumbaga. Actually, daghan man po'y nagalabi, nagabisita sa atong opisina nga mga sa mining sector. Ginaatubang man po nato, gina-accommodate nato, gina-istorya nato, ginapaminaw nato kung unsa ilang mga plano. And as a local chief executive, at the end of the day, it's my decision. Yeah. Di ba? That will matter. So, at least klaro para sa tanan. And I'm sure suportado ka sa bagang duot sa katawhan sa Davao Oriental, especially nga ang welfare nila, Gov, ang imong ginahuna. Kay after all, sila ang makinabang kung mapangalagaan yun mismo ang atong kinaiyahan. Correct. So, Gov, recent calamities, no, na ay mga daghan kayo mga naguba nga mga infrastruktura in terms sa atong agrikultura pod, naapoy mga damages. Unsa ang biggest realizations nimo, Gov? Pila nakabulan, pila nakasima naming labay after nga murag back to normal ang Davao Oriental, pero what are your biggest realizations after this calamity? Of course, it's not the first time nga nakahiagom pod kag calamities, pero this is the first time nga ikaw ang nakatoka sa Kapitolyo, ikaw ang gobernador. Di ba, dili ba bugat nga naa sa imong abaga ang responsibilidad to take care of all these things? Well, dako siya nga responsibility. But of course, di man gid nato mapugnan, di pud nato matagna kung kano sa mo abot ang mga kalamidad, disaster sama ni ani. So what we can really do is just to prepare
no, for any eventuality. Of course, ang una sa tanan magampo gyud ta nga proteksyonan ta sa atong Ginoo nga walay mga calamities, walay mga disasters nga mahitabo dinhi sa atong probinsya sa Davao Oriental. But of course, di man gyud nato hawak ang tanan, no? There are things beyond our control. So what we need as government, as an institution, nga mangandam ta. That is why we have to strengthen our disaster programs, our disaster preparedness, para kung doon na may mga panghitabo, palayo lang, sama ni Ani, then we are very much prepared to respond to any eventuality. And this calls for not just the provincial government, but even our local government units down dito sa ato ang mga barangays, especially in matters of coordination, no? Para dali ta nga makahatag sa ato ang mga aksyon when it comes to calamities, no? Nga mga responses nato. So kinahanglan ang pagtinabangay sa tanan nato nga mga ehensya o sa ato ang mga local government units. And of course, as I've said, to capacitate ang ato ang mga implementing units, mga institutions para dili ta malisuran sa paghatag sa ato ang mga responses when it comes to calamities. Dili na bag-o sa mga hagit sa kinabuhi si Gov. Nino. Karong tuiga, 29 ka tuig na siya maana sa serbisyo publiko. He rose from the ranks, so to speak. Isip student leader kaniadto, na engganyo ang batang Nino nga manerbisyo. Nahimo siyang SK Kagawad o SK Chairman sa Mati, SK Federation President sa Mati, City Councilor, ex-officio member sa Sangguniang Panlalawigan representing ang mga hugpong sa mga konsehal sa probinsya, board member ug kung pinakaulahi, isip vice-gobernador sa probinsya. Gov, my next question is, your critics would say nga bagito pa daw gid kang mahimo nga governor. Medyo hilaw pa gid daw to be a governor. 45 years old ka, Gov, di ba? 47. 47? Okay, 47. Pero, kato, Gov, dagay nag-ingon, especially your fiercest critics, hilaw pa daw kang mahimong governor. What do you say to that, Gov? Well, I am a new governor of the province, but I am not new in governance and government service. I have been in public service in government for 29 years. O siguro sa 29 years, sakto na to nga pag-eskwela, sakto na to nga experience that every day I have to continuously strive to learn from the complexities of governance. And for 29 years, dili po siguro ko ka-survive o matagaan o trust and confidence sa atong mga katawhan if I have not performed and I have not done my part as a government official. And siguro ako lang masulti, I am also very blessed nga mabutang sa panggobyerno and to be able to work with several leaders from one administration to another. When in fact, I started in 1995 as SK chairman. And kaluoy sa Ginoo, from that point, hangtod karon wala na putol na siya. So padayon ang ato ang pagpanerbisyo sa panggobyerno. And I have learned a lot. I must admit that wala man gyud perpekto nga opisyal. And wala po'y nagkupot sa kahibalo. No one has the monopoly of knowledge. Unless, of course, if you pretend to know everything. But if you pretend that you know everything, then you stop learning and you stop growing. So, para sa kuha, every day is a learning process. So, it's up to the people kung tanaw sila kung medyo bagito-bagyod ko sa pagpanerbisyo or sa panggobyerno. But as I have said, I am gifted with this life. For 29 years, I have been in government. And I think, dili man pag-alsa sa sarili nako, pero I have enough experience. And I have devoted all my time para makakaton, para mas ma-enhance, mas ma-improve pa ang ako ang pagdumala, ang pagserbisyo sa ato ang mga katawhan dinhi sa probinsya sa Davao Oriental. Majority anang 29 years, Gov,
dedicated to legislative work. Yes. Lisod ba ang transition from legislative work to executive? O kung dili siya lisod, giunsa pagtabang ang imong background on legislation when it comes to your work sa executive as governor of the province? Sa ako ang part, dili siguro nako kaayo maingon nga lisod. Because that's one, ang nature sa trabaho. Pang gobyerno, of course, my exposure is in the legislative. Pero nakita naman po nako, I have been, studying, observing all these years kung unsa ang trabaho po sa executive because we are partners, sa ato ang panggobyerno sa development. Even if I am on the legislative side, but we closely work with executive. That is why nakita nako kung unsa ang trabaho sa executive. And karon nga nabutang ko dinhi sa transition, siguro lang ang nausab lang yun ang nanibago ko ang work schedule. Ano day mong work schedule karon go? Kumpara atong legislator ka. Kung para sa una nga vice governor pa ko, very gyud kayo ang time karon. Ang demand for your time mas grabe gyud kaayo. Walay adlaw nga wala kay himuon tanan ug dili na mo matter ang weekdays o ang weekends. Mas daghan pang trabaho sa weekends o sa high kaysa sa weekdays, no. Kumusta ang pamilya nimo, Gov? Unsa ang usahay mangluod na. Mangluod kay wala na time for them. Ang akong anak sige lang ingon saan ka na naman. So inga na tungod kay grabe kay ang demand sa time, no. Lisod kaayo but of course you have to manage your time. Mao na ang pinaka-importante para mas daghan kag reach out, mas daghan kag mahimo. Of course, naa kay mga trabaho sa opisina, a lot of meetings, mga paperworks, and kailangan po nimo nga muadto sa ground para makita nimo ang tinuod nga sitwasyon. So, kining tanan, sahay, siyempre, kulang na tagtulog. Sahay, moabot ang time, maguli kag balay, magdali-dali ka og naog sa sakyanan, dagan ka diretso sa kwarto, higda ka diretso kay balo ka pila lang ka oras kay pagkaugma kadlaw na san ka mo mata. So gina-treasure na kayo nimo ang time nga pila na lang ka oras ka matulog. Oh. Usually Gov, unsay oras ka nag-start imong adlaw? Unsa oras po siya mag-end? Yeah, especially kadtong sa ang pinakagrabe ang kadtong sa relief distribution na mo ato barangay, no? For more than a month. Sahay mo matakag alas 4, alas 5, kay mo biyahe na ka. You have to be in the area around 7:30. Kay dapat pagka 8 o'clock maka-start na ka sa first barangay. You have to cover 8 barangays a day. You have to be in all those areas in a day. And of course, since whole day wala ka sa office, so after office hours, pag makabalik ka, you have to meet other mga employees, mga heads para sa ilang mga concerns. So sahay kauban nimo dinner, kaon, and then after sa meeting for their programs, diya pa ka makapamirma sa mga papeles, so bitbito nimo sa balay or kung medyo layo ka dito nga munisipyo, ipadala nimo ang mga dokumento. But these are all part sa imong trabaho. As I've said, kailangan lang nimo maging innovative sa imong pamaagi, maging ma-manage nimo og maayo ang imong oras, no? And it seems you're enjoying it. In fact, kanina imong giingon, as long as you love your work, then dili siya work kung tanaw nimo, right, Gov? Yes. Ang importante, happy lang ta. Yung papitan ko, chill lang ta. Kay para man sa atong mga tao, no? Especially pod kung makita nimo nga ang support sa imuhang mga kaubanan, ang support sa imong mga empleyado na adinha. So this gives you more inspiration, no? Para syempre ikaw ang leader, you have to lead your people, di ba? So kanina ka pa hatag ka nato og dugang kaikag. Yeah. Dugang enthusiasm, dugang dedication to do even better para sa kaayuhan sa atong mga tao sa probinsya sa Davao Oriental. And this is not something, Gov, nga imong pangandaman gyud no nga wala makamindagan pagka-governor. Ang imong gidaganan last election is actually vice governor. So, yes. But by operation of destiny, murag nabutang ka ani nga imuhang kahimtang karon, and it seems nga wala man po ka nagreklamo. Pero I would just like to ask atong time nga nabalitaan nato ang aming panaw ang atong pinalanggang governor nga si Governor Cora. Unsa imong gibate ato, Gov, aside sa of course na sad ka kay I'm sure dako pud og role si Gov Cora sa pag-hone sa imo as a leader, but katong nga time
although nanam gina sa balaod no by operation of succession, vice governor ang mo halili if ever na may tabo sa governor. Pero gamay ra nga mga tao sa Pilipinas ang naka-experience ana. Unsa ang imong personal nga gibati during that time upon learning of the news of the governor's demise? Well, katong panahon nga ipanaw si Ma'am Cora, of course, mixed emotions. Kahilak man ganita ato, no. Of course, sad gyud, no. Ang ato ang kinatibok ang probinsya sa Davao Oriental tungod sa iyang pagpanaw, tungod kay of course dako kay atong paglaom nga sa iyang pagdumala madala gyud ang atong probinsya to a greater heights sa atong development, and it was seen, it was felt during her first cycle as governor from 2007 to 2016. O katupod nga mga panahon, nagkauban na pod mi because I was already a member of the Sangguniang Panlalawigan. At the same time, of course, we have to move on. So it serves as a challenge pod sa ako, being the vice governor, kung unsaon nga mapadayon ang ligasiya sa ato ang late Governor Cora Malanyaon. Of course, si Ma'am Cora has really demonstrated excellence sa pagpanirbisyo nato dinhi sa ato ang LGU. Di man gyud na matupngan ang iyang mga kabilin, ang iyang ligasiya, and kana ang nakapahatag kanato og dugang kusog nga unsaon nato ni nga mapadayon ang mga maayong buhat sa iyang administrasyon, especially when we talk about providing assistance sa atong mga katawhan nga anaa sa mga panginahanglan. Una nga gipakusgan nato ang ato ang mga social services. She was the one who instituted the social services program of our provincial government, ug karon kana ato pong gipadayon. So it's a mix of emotions nga atong gibati sa pagpanaw ni Ma'am Cora. But of course, at the same time, we do not want to fail her. Kung asa man siya karon, no, nagtanaw sa tua, di nato gusto nga masubo sad siya. No? So gusto nato nga kung asa man siya nagtanaw sa tua, nagiya ka nato nga malipayon pod siya nga makita nga napadayon nato ang maayong panggobyerno dinhi sa atong probinsya sa Davao Oriental. And kana everyday dala-dala nako sa tanan nakong mga lihok. And if I may add, Gov, upon your assumption, isa sa mga first moves good nimo katong pagbuhat og mga karamay centers, katong mga social services unit, dili ang dira sa Kapitolyo, naapod sa mga different clusters of munisipyo sa across all the province. So, zeroing in on what you said, murag, nagtutok ka sa grassroots, sa katawhan. Unsa ang filosofiya nimo, Ana Gov, nganong gusto nimo nga maduol ang gobyerno ngadto sa mga katawan, especially itong mga naagyod sa laylayan o sa ubos sa atong komunidad? Well, there's a saying that goes nga sa atong balaod, ingon pa, those who have less in life, those who have lesser opportunities in life must have more in law. Mao ni ang rason nganong naatay gobyerno para tagaan og pagtagad, pag-atiman ang mga katawhan, especially katong anaagyod sa sitwasyon nga anaa sila sa panginahanglan. And mo nang giingon nimo, nakatutok ang atong mga programa sa grassroots. We are bringing the services of our government closer to our people. We are bringing our services to the people in such a way nga mahimo ni siyang accessible and available. That is why katong gisulti nimo kaganina, we have established para mas ma-enhance nato ang atong social services program, dili lang dinhi sa Kapitolyo, kung dili gipababa o gidala nato sa ato ang mga matag munisipyo. So we have established karamay centers all over the province, pero wala pa nato tuod na butangan ang tanan natong mga LGU because of the challenge pod sa atong resources, financial resources. But we have started and established already about 4 or 5, if I'm not mistaken, karamay centers, which are satellite of our social services unit here in the capital. So dili na kinahanglan nga all the time mo anhi pa ang atong mga kaigsuunan nga anaa sa panginahanglan dinhi sa Kapitolyo, because available na og accessible ang mga serbisyo diha sa duol sa ilahang mga communities. So that's the reason why gihimo nato ni siya, because I always believe kanunay na akong ginabalik-balik nga
ang gauge and the barometer of every administration's success is seeing the contentment and happiness of our people. No matter what we do, kung at the end of the day, dili malipayon o dili kontento ang atong mga katawhan, then there must be something lacking and wrong, no, along the way sa ato ang pagdumala sa pagserbisyo sa atong probinsya sa Davao Oriental. So in whatever I do, it is always anchored kung unsa ang mahimo niini nga epekto sa ato ang mga katawhan. Because our people are the center of development. We are doing all of these initiatives, development efforts for our people. Not because para mo fit ang atong mga katawhan kung unsa ang gusto nato nga panggobyerno nga development, but the development should be anchored primarily sa ato ang mga katawhan. And I think that is the end goal of every governance, no? Nga makita nato nga napaangat nato ang kalidad, no, sa kinabuhi sa ato ang mga katawhan. And that can only be possible kung ang governor mismo nga nagalingkod naagyod siya'y pagmahal, pagtutok dito sa mga naa sa laylayan. And on behalf of the people of Davao Oriental, dagan kayong salamat, Gov, for championing people-centered governance. Diri kay murag napaduol yun ug samot, napamahal ug samot ang gobyerno ngadto sa katawhan, kay you have exemplified that philosophy and governance nga we can only be successful sa atong panggobyerno kung naata dito nagapaminaw sa mulo sa katawhan. Yes, that is correct. And of course, aside nga kanang mga social services gina-enhance nato para matabangan ang mga hinanali nga panginahanglan, of course, ginalantaw nato nga kaning tanan long-term pod ang atong pagpaningkamot. Because ang pinaka-importante nga gusto na akong makita sa atong mga katawhan sa probinsya sa Davao Oriental nga maging self-reliant ang every Oriental Davaoenyo. Not merely relying on the government, is that what you're saying? That's correct. And mahimo lang na siya maging self-reliant if we are able to provide them with better opportunities nga makabarog sila sa ilang kaugalingon. And that is why we are giving livelihood assistance, mga nagapaningkamuta nga mapaangat nato ang, ang panginabuhi, ang income sa atong mga katawhan to provide them with a very good economic environment para not, as you've said, not all the time na ang gobyerno para diya sa ilaha, no? So at least makita nato nga self-reliant, empowered in all aspects ang atong mga katawhan din sa probinsya sa Davao Oriental. And when that happens, no matter who sits here sa atong panggobyerno, kung kinsa man ang administration, we are assured of a happy and comfortable life for every Oriental Davaoenyo. Very well said, Gov. And what I also need to emphasize is katong importansya sa katog yung pagpasibaw kung unsa gyud ang need sa ato ang mga katawhan. And I must say na kato imong ginapang-ingon that dignifies every person. Kay kung magsalig lang magud permente ang tao, no, murag wala po'y dungog on his part. Correct. Kana sila, di po nato na mabasol because of kalisod, pero the more nga ginahatagan nato sila og serbisyo sa gobyerno that dignifies them. Kay kato imong gingon, those of less in life should have more in law or in government services. So, kudos sa imong administration, Gov, for really pursuing that. Gov, I would also like to segue, no, kay you mentioned kanina about difficulties. Dakag plano, right, na yung mga social services unit, karamay centers, ipang clusters na to sa mga munisipyo, which is a very laudable na effort kay katong mga naa sa mga lagyo nga mga munisipyo, dili na kinahanglan nga may militig pila ba ang pamasay from their place to the provincial capital, which is Mati, no? So, kana siya. Pero there are difficulties. And dili na nato ikalimod nga your administration in the year 2024 is working on a reenacted budget. Before I'll move forward sa mga nagapaminaw sa ato karon, Gov, sa very simple terms atong ipasabot sa mga Oriental Davaoenyos, unsa ba kining reenacted budget? That's the first question. Ikaduha is unsa ang epekto niini sa atong mga Oriental Davaoenyos, especially katong mga poorest of the poor nga nagsalig sa serbisyo sa atong provincial nga panggamhanan.
Well, una, ang reenacted budget happens only kung pagsulod sa tuig current year, walay na-enact nga appropriation ordinance ang atuang sangguniang panalawigan. That is why we have to operate on a budget based on the previous year. Meaning kung unsa ang budget sa previous year, mauna ang ipatuman sa kasamtangan nga tuig. And mauna ang nahitabo sa tuwa din sa probinsya sa Davao Oriental because by the end of the year 2023, our sangguniang panalawigan has failed to enact an appropriation ordinance. Una nga, kung naa ka sa reenacted budget, walay mga bagong programa, walay mga bagong proyekto nga angay maimplementar tungod ka you are operating based on the previous year budget. So you have to identify kung unsa lang ang mga essential services, no, nga angay nimo nga i-implementar or ipahigayon because again wala may mga bago nga dapat nimong i-implementar. So of course that is not normal sa ato ang government, no, kay siyempre kung reenacted budget ka, so dili ka makalihok, ma-delay ang serbisyo para sa atong mga tao. And siyempre kung ma-delay, walay lain nga maapektuhan ni ana kundi ang ato ang mga katawhan dinhi sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. And siyempre kung reenacted budget, meaning walay appropriation ordinance nga gipasa, dunay mga rason dinha. So dunay mga pagbag-o sa mga priorities, no, sa mga programa nga usahay mahimong inconsistent with the present realities. Kaya ang atong paggahin og pundo sa atong executive budget is a policy-based budgeting. Meaning, wala na siya gibutang ang amount there just because tagna lang. Naatay mga institutions, mga opisina nga nagrekomenda ni ana nga mauna siya ang gahinan nato og pundo. That is why ang atong executive budget mao'y nag-operationalize ni aning tanan based on the annual investment plan nga gitawag nato as a result sa mga series of meetings and recommendation nga gipahigayon o gihimo sa ato ang mga nagkalain-lain nga opisina sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. So kung dili na ni siya mahaom ang tanan, then that would greatly, affect the entire operations of the provincial government, resulting to delay in the services sa ato ang mga katawhan. So in the long run, ang maalaot jud aning walay budget or operating on a reenacted budget is actually katong mga nasa sa grassroots. Correct. So luoy ang kuan kay, pero despite that, operational gyapon ng government. So unsa ang mga measures ninyo gov nga, although you mentioned man ba nga ang budget ang reenacted is not actually attuned to the reality, especially for example bago rata na apektuhan sa kalamidad, wala to siya na consider. So unsa ang mga measures inyo nga despite without having an appropriation ordinance that should have been approved by the Sangguniang Panlalawigan? Well, ang katong sa calamities manggod, disaster response nato, mga expenditures nato for our calamity response, wala po siya naapektuhan actually sa kaning reenacted budget nato because it is mandatory na siya, 5% calamity fund. So dili na nimo siya pwede tandugon. Kato mga statutory obligations nato sa atong provincial government, dili na to nimo pwede tandugon. So whether sa normal or sa reenacted budget, naagid na siya nakapondo. So when calamity happened sa ato out sa probinsya sa Davao Oriental, it's good nga nakalihok gihapon ta tungod kay anaang pundo sa atong 5% calamity fund. When we declared, hangyo ta nga ipadeklara ang ato ang probinsya under state of calamity, so nagamit nato na-utilize nato ang mga disaster funds nato. So things like that, dili man pud gyud tanan items sinuon, no? As I've said, katong mga mandatory nga mga items, kinahanglan man gyud to siya nga butangan. Otherwise, dili mahimong operative ang ato ang pondo sa atong provincial government. So nakalihok ta sa panahon nga naata sa kalamidad, of course with the support sa atong national government, other agencies,
o dinhi sa ato ang mga local government units. Pero Gov, of course, na kay mga identified programs supposed to be for implementation this year nga wala gid na pondohan. And I'm sure nga murag na promise na siguro nimo sa mga tao, ginaunsa nimo pag-explain sa tao na? Yes, for example, ang atong AIP manggod, kumbaga mao na siya ang shopping list, di ba? Yeah. Sa ato ang mga programa, projects, activities nga himuon. So, kung dili mapunduhan or ma-inconsistent ang pundo nga gibutang sa executive budget dito sa ato ang shopping list, dito sa ato ang AIP, then that would mean nga dili mapatuman to nga mga proyekto o mga programa. No? Okay. So, kung doon na kay gusto himuon nga proyekto ni ani nga barangay, you will be limited tungod kay wala man siya, dili nimo siya ma-operationalize tungod kay wala enough funds, tungod kay ang direksyon nga giset sa executive lahi man pod ang gusto nga himuon sa ato ang legislative. So that created a problem sa ato ang pag-implementar sa ato ang mga programa dinhi sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. So far, April naman, na sa second quarter, are you still having hopes na they would be able to pass that budget? Even though nanata sa second quarter, Gov? Well, ang status ato ang budget ingani ang nahitabo, no. Pagpasok nag-reenacted budget because of the absence of an appropriation ordinance from the Sangguniang Panalawigan. Later on, nagpasa ang Sangguniang Panalawigan og appropriation ordinance but on a different version. Meaning na ay mga reductions sa mga pundo, the funding of some items, unya gidugang to some other items. So nakita nato na siya nga dili siya consistent sa ato ang balaod. Is that allowed, Gov? Pwede man sila mag-revise basta dili lang pod mo sobra sa entire total amount of the budget. Okay. But again, as I've said, dili na siya mahimong consistent with the one that we have in the annual investment plan. So na ay mga supposed to be implement sa executive department under your Yes. So ang nahitabo karon na ay mga items nga ilang gikuha, pondo nga ilang gikuha gi-reduce dinhi sa executive department o gibalhin dito sa ato ang legislative department. If I'm not mistaken, a total of 90 million gikaltas diri sa executive department para mabutang dito sa legislative department, which is not an implementing office kay policy making man ang ato ang Sangguniang Panalawigan. Things like that. So ato nang nakita nga mga technicalities, mga violations. So dili pod ko pwede nga dili nako na siya aksyonan nga palabyo na lang because based also on the recommendations sa atong local finance committee, it is a violation of our existing policies and existing laws. So atong gi-challenge, so ang gihimo nato is atong gi-veto ang appropriation ordinance nga gipasa sa Sangguniang Panalawigan. But because I do not have the numbers, meaning majority sa atong Sangguniang Panalawigan wala man muuyon sa budget nga atong gi-propose diya sa ila, so they were able to override my veto. Okay. So after nga gi-override ang veto, ang pangutana din na doon na pabay remedy nga mahimo ang usa ka executive kabahin sa budget nga gi-override So ang akong gihimo is gisang-at nato ang usa ka petition dito sa ato ang korte. Hoping nga mag-issue ang atong korte og TRO, temporary restraining order, para ma-nullify or dili i-implementar ang appropriation ordinance as passed by the Sangguniang Panalawigan. And during the time nga nagpasa ta, the court initially issued a temporary restraining order for 3 days. 3 days. So, pagkahuman ni adto, it just so happen nga nag-inhibit pod ang judge. So, it was returned to or given to another sala sa ato ang RTC, and now dili na lang nakayo na ko i-detalye because the case is already in court. Sub judice. So the case is already in the court. So hulaton lang nato kung unsa ang
mahimong desisyon sa atong korte. But ang importante, Gov, despite that gridlock, padayon nga nag-ooperate ang gobyerno. Yes, based on padayon the nga reenacted nag-ooperate. budget. Based on the reenacted budget, and of course, ang ginatutukan nato kato mga essential nga mga expenditures sa atong provincial government. Gov, I did the math. You only have 443 days nga nabilin sa unexpired term ni Gov Cora kay mipuli man kano. Dagan pa bay mabuhat ang usa ka governor ninyo uy sulod niya nga mga adlaw ug unsa ni nga mga priorities ang imong gusto tutukan for the remaining 443 days sa kaning unexpired term. I did the math kanina, Gov. Okay. Siyempre, daghan pa kahit ang ing buhaton, daghan pag mabuhat nato. Every day, as I've said, gina-maximize nato ang atong panahon para mas daghan ang mahimo nato, mas daghan ang matabangan nato, mas daghan ang maserbisyuhan, ug daghan nga mga programa ang ato mga maimplementar. In fact, of course, aside from enhancing or strengthening our social services program, na ginatutukan pod nato ang mga economic drivers nato nga mga aspeto sa atong panggobyerno, one of which ang ginatutukan nato karon ang sa atong agrikultura, kay siyempre affected ta sa sa past nga calamity, and of course naa din na gina-prioritize nato gihapon ang pagpadayon sa ato ang tourism development as one of the economic drivers, which karon ang preparations nato para sa pag-relaunch sa ato ang tourism program siguro in a couple of weeks from now. Ato na pong i-open ang ato ang mga tourism eco parks, though ang infrastructure mao nang karon ginatutukan, ginatrabaho, but ang sa ubang aspeto ni ini in preparation for the operationalization again of our tourism eco parks, naka in place na siya dinha in terms of managing our eco parks, ang mga manpower nga ibutang nato dinha para sa operation. All of these things ginatrabaho na nato. Ginahulat na lang nato nga mahuman tong mga development, mga physical development nato sa atong mga eco parks. And of course, during my administration, tutukan pod nato maningkamot nga maka-source out og mga pundo on top sa atong provincial government para sa ato ang mga infrastructure. Atong Oplan Karsada, padayon gihapon ang pag-ayos, pag-rehabilitate sa ato ang mga provincial roads and even barangay roads, tungod kay dako ning kabahin sa pagpadagan sa atong ekonomiya. So tourism, agriculture, infrastructure, social services, ang ubanan ang atong health services. We have medical missions nga gipahimo karong sunod semana, April 18 or 19, we'll have another medical mission in one of the LGUs of the province. So padayon ang ato ang mga pagpaningkamot and our support to the education sector uban sa ato ang mga kabataan, ginapakusgan pod nato na siya. So we need to balance all of this, all in the context of good governance. Kay dili man pwede nga isa lang ka aspeto ang atong tutukan, kinahanglan balanse. As I've said kaganina, ang pinakatumong nato ni ani nga mahimong malipayon, komportable ang atong mga katawhan pinaagi sa paghatag og mga opportunities para kanila for them to be self-reliant residents or constituents of the province of Davao Oriental. So kinahanglan balanse, and kani napailalom sa pag-establish og usa ka peaceful community. That's what natay mga bayanihan nga ginahimo karon, a convergence effort bringing the services of our government, a whole of nations approach dito sa atong mga GIDA areas. Not just sa mga GIDA areas, kundi ginapababa pa nato dinhi tungod kay ang problema nato sa insurgency wala lamang pod sa kabukiran. Biskan dinhi sa patag na apod dinhi ang problema. So kana nga mga initiatives padayon natong ginahimo. Karong April 23, we will have the Davao Oriental Bayanihan somewhere in Baganga or particularly in Barangay Kampawan. And natay mga mga partnerships and collaborations with other national government agencies to make our services available and accessible. So kining tanan kabahin sa ato ang comprehensive nga pagpaningkamot. Kay kini dunay kalabutan sa matag usa. So all in all, mao na nga kinahanglan magtinabangay ta
let's continue to pool our resources together to be able to touch the lives of our people here in Davao Oriental. Sa mubo lang nga panahon na pamatud-an ni Gov Nino ang iyang kahanas sa pagdumala. Gani, giila kini isip top 7 sa top performing governor sa tibuok Pilipinas ni adtong tuig 2023. Wala pa'y isa ka tuig isip paglingkod, isip gobernador. Agi ug pag-ila sa iyang kahanas sa natad sa local governance, gi-appoint si Gov Nino isip chairperson sa Regional Development Council 11 ni Presidente Bongbong Marcos, dili palang dugay. Gov, it's very nice to hear your plans, your vision for the province of Davao Oriental. I'm sure gwapo nga mga plano pero murag problema po because of the katong reenacted budget, daghang challenges physically. Pero as you said, happy man ka nga nagserbisyo and it's very evident. Pero naigidungag nga responsibilidad sa imo ha. You were appointed by President Bongbong Marcos as the chair of the Regional Development Council of Region 11. Sa atong mga Oriental Dabaweños nga nagapaminaw karon, unsa ning RDC 11 ug unsa ni ka-importante nga ikaw nga gobernador sa Davao Oriental ang nakakuha ani nga very coveted position? Well, at first, I have to be honest, no? Medyo doon nagid ko yung reservation nga pagkadungog nako nga na ay mga information nga ako ang itudlo as chair of the Regional Development Council. Tungod kay sayod naman ta, again, bago ko nga gobernador. But of course, I am very honored and humbled with the appointment of our President Bongbong Marcos as the new chair of the Regional Development Council. Isip hulip kang sa ato ang late Governor Cora Malanyaon. So dako kaining dungog para sa ato ang probinsya sa Davao Oriental nga dinhi nga gobernador ang gisaligan sa ato ang national leadership, especially nga ang Regional Development Council is ang pinakataas nga planning body, no, sa ato ang tibuok rehiyon 11 nga mutan-aw og motutok pod para sa kalambuan sa ekonomiya ug sa uban pang aspeto sa tibuok rehiyon 11 nga maoy mo rekomenda kung unsa ang mga angay nga mga pagabuhaton nga mga programa padulong dito sa ato ang national leadership, sa ato ang national government nga maopoy tagaan og atensyon or pondo, no, or gahinan og pagtagad sa ato ang national government. So dako kaini siya nga responsibilidad alang kanako, but of course I always believe nga gihatag ni siya dili tungod kay unsa pa mang rason din ha, because naay pagtugot, dunay panglantaw, dunay pagsalig ang ato ang national leadership kanato. And of course kining tanan, because I always believe kining tanan nga nahitabo sa akong kinabuhi has, you know, divine intervention, pagbuot ni sa atong Ginoo. Gasa ni sa ako gasa ni sa probinsya sa Davao Oriental. So akong gidawat nga, you know, with wholeheartedly sa akong kasing-kasing kay ingon pa nimo bitaw dili tanan matagaan ni ani og mga ingon ani nga mga kahigayunan. So I am very happy and proud to be of service to the entire region. Of course, naaman din na ang mga members sa RDC who are the regional directors of all national government agencies of our government nga nagahatag pod kanato og guidance kung unsa ang angay natong pagabuhaton. But how will this benefit the people of Davao Oriental, Go? Well, of course, kung chair ka sa RDC, so you get to know kung unsa ang mga priorities, no, sa ato ang national leadership. And siyempre una, kung ikaw ang RDC chair, to some extent na ay access ang ato ang opisina padulong dito sa Regional Development Council, and because you will also be representing the region dito sa national government, and maka-access pod ka sa ato ang mga resources dito sa national government, no. So kanida ko nga ikatabang pod dinhi sa ato ang probinsya sa Davao Oriental sa pagpangayo og mga assistance, support nga makahatag og development dinhi sa atong probinsya sa Davao Oriental. Of course, as RDC chair, siyempre naa kay influence to some extent, no, para makalabi for projects and programs para sa atong probinsya sa Davao Oriental. So mabulahan gyapon ang mga tao. So mabulahan despite nga medyo dunay pag-alanganin at first akong part, pero akong giuna-una nga
sige lang, ang importante makabenepisyo ang ato ang rehiyon o ang ato ang probinsya sa Davao Oriental in particular. And this is also connected to what you said earlier nga dili magsalig ang provincial government sa pondo, especially reenacted budget. Yes. Murag nagi effort po to outsource funds, especially from national line agencies. Ano ba tayo napadalaan go mga sulat, mga requests sa atong mga national government agencies? Yes, actually sa paglingkod pa lang nako as RDC chair when I had the opportunity to preside for the first time the RDC for this first quarter. Of course, ang mga regional directors nagduol pud sa kuha, siyempre para mag-assure po of support not just for the entire region but for the province of Davao Oriental. And because we are RDC chair also, so naapod ta sa in a situation nga pwede ta mo follow up sa mga programa, just like for example sa ato ang pagpaningkamot nga mapadayon ang atong inisyatibo sa probinsya sa Davao Oriental nga to finally operationalize our Mati Airport. Wow. So nasaira nato nga naggahina ang ato ang national government og around 100 million pesos for the development of our Mati Airport, and hopefully it will be started ang implementation ni ana by mid of this year, para sa mga mga facilities din na, including the runway, ang ato ang terminal building, and even ang tower ug uban pa nga mga facilities nga makakontribute to finally operationalize the airport. Though at first gipapili ta tungod kay kulang man gihapon ang 100 million, gipapili ta kung asa ibutang ang development nga kabahin diha sa airport site. So we've decided to instead utilize the existing terminal airport. Pero we found out nga ang existing terminal airport, part of it is privately owned. So gihangyo nato ang atong DOTR nga pinaagi sa pundo nga ilang gigahin nga atong i-purchase ang privately owned part of the existing terminal airport. So mao to ang na-utilize nato og karon nabili nato ang maong privately owned nga part sa ato ang terminal building. And ang tapad ni ana, which is also privately owned, is about to be purchased also by the budget of the using provincial that 100 government. million. Tama ba? No, on top of the 100 million, Okay. ang 100 million is solely for infra Katong tower projects. nga mo ginagawa. Tower, terminal building, building. the runway, and other requirements. Now it makes sense nga nung isa sa priorities ni tourism kay for sure if that airport will be operational, especially bisag wala airport gani karon dagsa ang turista. Dako gyud na kay siyang tabang tungod kay mahimo tang accessible from other tourism destinations, like for example Cebu, there is some more parts sa Surigao, and even other point of tourism destinations. So kita man nato nga from Davao City, which is the highly urbanized city of the region, so you have to travel 2.5 to 3 hours plus the traffic pa. So medyo mukaon gyud sa oras kung turista ka. Pero kung naatay airport din so pila lang ka minuto abot na ka dinhi sa syudad sa Mati. Dili lang pud tourism go, pati kaning mga goods sa economy cargo, nato, right? Sa cargo. Dili lang siya sa passenger, of course. When in fact, siguro, ang mauna ni ana, kung dili man gyud ma-operationalize dayon ang mga passenger nato nga mga flights, at least man lang ang cargo, para matabangan ang atong ekonomiya. And that will create employment for sure. There is a Correct. Even ang construction sa ato ang mga terminal o mga airport facilities would already generate employment para sa atong mga tao. So exciting na isa na sa ato ang atangan for the development. Og I must say murag blessing gyud ang imong pagka-RDC chair, Gob. So far, kumusta man, Gob, ang experience? Okay lang. Siyempre, nag-a-adjust kay medyo, siyempre, RDC, planning body, medyo technical po siya. But of course, naamoy mga national government agencies who guide you. Of course, NEDA is helping you. NEDA is helping you. As the secretariat, ang NEDA is the secretariat of the RDC. So, karon medyo nadugangan po gani kay aside from RDC chair, tungod kay dunay balaod nga bagong napasa kabahin ni aning Metropolitan Davao Development Authority. Pareho lang sa Metro Manila, MMDA. So naapa siya sa infancy stage, dili pa siya fully implemented.
So wala pa yung mga empleyado, may nga na. But we have to start already the preparation for the implementation of the MDDA. So What's your wala role, pa may Ana? chair pod sa MDDA. So gihimo pod as the RDC chair na himo pod ta nga concurrent chair sa Metropolitan Davao Development Grabe, Authority. So murag- additional task, additional responsibility. Murag But grabe, again, for nga. for the benefit of the people of Davao Oriental, Wow. kaya ano nato ni. And of course, that also reflects sa confidence pod sa national leadership Yeah. sa imong ability as a leader. So congratulations, Gov. Thank you. And proud ang mga taga Davao Oriental sa imong achievement because that is also an achievement of the province in general. Yeah. Misuroy kita sa mga nagunang kadalanan sa probinsya aron tagaan ug higayon ang mga Oriental Davaoenos nga makapangutana kang governor ninyo uy. Aniya ang ilang mga pangutana. Gob, kung doon namin mga pangutana o concern bahin sa medical assistance o mga resita, kinsa ang pwede namong duolon o asa mi pwede mo adto o kanus apod mi pwede mo adto. Well, ang atong opisina abli, no, every day Monday to Friday para sa ato ang mga katawhan. Dili lang na siya abri, kundi dili gibutangan nato og mga tao nga mo hatag og pagtagad sa inyong mga tuyo sa ato ang opisina sa Kapitolyo. Kung aduna mo yung concern sa opisina sa ato ang gobernador, so doon na tay mga empleyado nga nakatoka ni ana para mo facilitate sa inyong mga concerns. And for example, kung doon na tayo mga problema sa medical, boreal, nanginahanglan og dugo, na problema sa hospital, kulang ang pangbayad sa billing, kulang ang pambayad sa punerarya, na ay kinahanglan nga medisina. So doon na pod tayo opisina nga gibutang dinha sa Social Services Unit nga gidumalaan through kang REA, no? So kung doon na po yung mga concerns ang ato ang mga kabaranggayan, mga barangay concerns, naapod ang ato ang opisina sa Barangay Affairs Support Services Office under kay Gary nga maoy mo connect pod sa inyuha sa uban natong mga opisina para matagaan og pagtagad ang atong mga tuyo. So kini ginahimo nato tungod kay siyempre ang gobernador, ako inyong gobernador, daghan pod of course ang atong ginaatiman. But for as long as na ako dina sa Kapitolyo, libre mo nga makaduol, makaistorya ka nako, no, sa atong opisina. Kung ako mismo ang inyong tuyo, so libre mo makaadto. Of course, kailangan lang nato nga hanayon, no, ang pag-atiman sa ato ang mga pag-accommodate sa ato ang mga guest. But of course, kung na ako sa field, syempre di ko ninyo makita sa opisina, pero kung tu ako sa atong kabaranggayan, sa atong mga katawhan, libre pod nga maka-duol direkta ang atong mga katawhan kung unsa ang mga gusto ninyo nga mga ipaabot nga ni kanako or diha sa ato ang opisina sa Kapitolyo. So welcome ang tanan natong mga katawhan sa ato ang mga tulungan sa ato mga opisina, dili lang sa opisina sa governor but sa tanang opisina sa ato ang Provincial Government of Davao Oriental. Mayong buntagob, taliwala sa kadaghang kalambuan sa probinsya nga imong nahimo. Bisag wa pa ito'y gikan sa imong paglingkod. Daghan gihapon mga isyu nga gipanglabay batok sa imo. Unsay may istorya nimo bahin ani Gob? Well, ang importante basta sa akong kaugalingon na sayod ko sa ako ang tumong para sa ato ang katawhan sa probinsya sa Davao Oriental nga makahatag og maayong panggobyerno, maayong pagdumala, tarong nga serbisyo, kinasing-kasing nga pag-atiman sa ato mga katawhan, then there's nothing to worry on my part. Kung unsa man ang ilabay dinha nga mga issue, ang importante makita ninyo ang among lihok. Ingon pabitaw, action speaks louder than words. So biskan og unsay bali-bali sa mga istorya dinha, pero kung kamo na sayod, kung unsa ang atong gitrabaho, then that would speak for itself, no. Gawas kung ako mismo dunay mga mga hidden nga mga agenda dinha, then lahi na pud na siya nga istorya, no. That would worry me myself, no. Pero sayod man mo from the start kung unsa si ninyo oy sa una nga SK kamo kabahin sa akong political career hangtod karon,
wa man ta na bago din ha, na bago lang karon kay medyo busy ta, hectic ang atong schedule, no. So kanang pagtubag sa mga issue bisag asa na lang din na Facebook or on sa mga platforms, dili na lang nako igahin ang akong panahon din ha, kay dili na makatabang para sa pagdumala, pagpalambo sa atong probinsya sa Davao Oriental. And we can never please everybody. Kung bisan unsa nimo kagwapo, kung kalaban gyud kaniya, pangit gyud kasi ang pananaw. So dili nako sayangan ang akong panahon para ni ana, igahin na lang nako na para makaserbisyo, makatrabaho ko isipin yung gobernador. Gov, this year the province will celebrate its 57th anniversary as a province. Closer na imo pong anniversary as a governor, no? Milingkod nga rag. Yeah. Mag 1 year na. Mag 1 year na, Gov, no? Sa atong panagisgot karon, daghan kog nadungog nga mga plano, imuhang gusto pa nga buhaton for Davao Oriental. But I would like to emphasize na kanidang makaunsay what separates a politician from a leader is that taas ang panlantaw ang usa ka leader. That's why I'm asking you now, 10 years from now, unsang imong panlantaw for Davao Oriental? Well, what a question. Well, of course, kanunay natong gihandom, no? As if balikan ako ang pinakatumong nato ni ani nga mahimong malambuon, malinawan ang atong probinsya sa Davao Oriental. And of course, kining tanan mahitabo pinaagi sa usa ka maayong panggobyerno. And of course, ang pinakatumong nato ni ani, as I've said, is ang atong mga katawhan. So kung naplastar nato ang kalidad sa kinabuhi sa atong mga katawhan, then we would say nga we are successful sa ato ang pagdumala, sa ato ang pagserbisyo. And that 5 years, 10 years from now, mauna ang atong gidamgo nga nakita nato nga daghan ang opportunities nga misulod dinhi sa atong probinsya sa Davao Oriental, and nakatagamtam ni ini, nakabenepisyo ni ani ang ato ang mga katawhan sa Davao Oriental. O pinaagi ni ana, napataas nato ang alibyo, ang kalidad sa ilang kinabuhi. And of course, ang pinakatumong is for them to be self-reliant, no? Nga no matter again what happens in the days and the years ahead sa atong panggobyerno, makabarog ang atong mga katawhan sa iyang kaugalingon. And pinaagi of course sa ato ang mga development programs, not just mga programs nga ingon pa band-aid nga mga initiatives, but those long-term development programs, sustainable development programs, wherein sa pagkakaroon hinay-hinay nato pag-institutionalize para kining tanan na ay continuity, no? This will be devoid of any political dynamics. Kay sayod man ta na ang politika every now and then. Ang importante nga mga programa nato na ay continuity and ma-institutionalize nato with the support of our government offices and institutions. Mapa-strengthen nato ang collaboration para even if na ay change of leadership, the program stays for the people, no? Kay lisod kung sigita og balik, every change of administration, lahi og priorities, lahi na po. So sayang ang resources, sayang ang panahon. So maputol ang sustainability sa atong mga programs. I think that is the most important nga dapat po nato tutukan nga masustain ang tanan natong pagpaningkamot and ma-institutionalize nato ang atong mga programa. Nice, Gov. I like the idea nga tao gihapon ang sentro sa imong vision for Davao Oriental, which is for me a reflection of your people-centered na governance. I don't know, Governor, if you remember in one of our conversations when we defended the Galingpok Award sometime last year, naka-mention ka dito nga you're a member of katong Youth for Christ, Singles for Christ, Couples for Christ. Na-mention nimo and that struck a chord in me nga naka-mention ka nga lahi rigid pod ang manerbisyo sa Ginoo, gaan sa feeling, if I remember that right. I'll ask you, kumusta ang imong relationship sa Ginoo and how this help you in your governance? Well, I am so blessed nga during my younger days, no. Bata pa ko sa una ang bata akong na ako sa environment nga ang mamold ang among spirituality, no. I think mauna ang pinaka pundasyon
sa atong pagkatao, no? Kay kung you're given that environment nga duol ka sa Ginoo, you go to church every Sunday, not just every Sunday, you have a lot of activities sama sa imong giingon. I'm a member of the community of the Singles for Christ, now Couples for Christ, but even before that, napod ko exposure sa uban nga mga pagtuo, no? So kining tanan nahimo nako nga pundasyon sa akong dili lang sa akong pagka-official, but sa akong sa ako ang pagkatao, no? And that influenced me kung unsa ang mga pagahimuon ako day to day nga ko nga mga gimbuhaton. In government we must admit nga na mga because of the system usahay, di ba? You will be, kaunon ka sa sistema. Kaunon ka sa sistema. But if you have that strong foundation, no, kung ingon pabitaw duol ug hugot imong pagtuo sa Ginoo, you have kanang kahadlok sa Ginoo nga magbuhat og dili maayo, di ba? So mo affect na sa imuhang day-to-day nga trabaho, sa imuhang decision making, especially now that I am the executive and almost every decision magikan gyud sa kuha for before mo lihok ang tanan, no, na gyud sa provincial governor. So kana dako kaayo nga butang, no, nga ang imuhang ligon ang imuhang spirituality of di man ta santo, no? Di man ta santo. But of course kung doon tagi kahadlok sa Ginoo, naatay sakto nga pundasyon, spiritual foundation, and I'm very happy and very thankful nga again during that years foundation na sa akong kinabuhi, na ako'y mga ingon ni ana, no? So that guided me up to now sa ako ang pagdumala sa ato ang probinsya sa Davao Oriental. Blessed kay ka, Gov, for the past 29 years in your years as public servant. Although the kind of challenge, especially with your new position as governor, pero I'm just curious, unsa ba ang prayer sa usa ka gobernador like you? Amo, simple lang man siguro, makakaon, healthy life, uguban pa, pero I'm curious, unsa ang prayer sa usa ka gobernador? Yeah, syempre pag gobernador ka, you'll not just be thinking of yourself. Of course, ampot ta for good health, protection, but of course kauban na permanente din ang para sa kaayuhan sa atong probinsya sa Davao Oriental. And kanunay ginaampo gyud nako nga maprotektahan ang ato ang probinsya sa Davao Oriental from any form of distraction, no, sa mga dili nga mga maayo nga mga panghitabo. Kay again, gusto nato nga mahimong komportable, mahimong malipayon, dili man tanan dato ang atong mga tao, pero at least hayahay ang ato ang pagpuyo dinhi sa ato ang probinsya sa Davao Oriental, pinaagi sa mga programa nga atong ilatad para sa ato ang mga katawhan. So I always pray for protection, for peace, no, and of course for unity of our people, not just of our people but even as leaders, na usahay magkalahi-lahi ta og panguna-una, lahi-lahi og interest, no, but I just pray nga ang ato ang interest over and above anything nga ma-unite nato ang ato ang probinsya, because we won't have that moral ascendancy to say nga maghiusa ta, mag-uyon ta, and yet kita nga mga leaders watak-watak. So murag wala tay kay. Is that your disappointment? Yeah, kay balo mo ako politiko that transcends from one party affiliation to another, gikan from one particular political leader to another, no. So more or less nakita nako ang ang pagkatao, ang personality, the way the management, the leadership, no. So ang ako mo bitaw ingon nila, sininyo man ning kalaban kay bisag asa ra man ni siya, mao bitaw na ma-re-elect na siya kay amigo sa tanan, di ba? So mao lang po na akong gihandom unta nga sa panahon sa ato ang pagpanarbaho, unahon gid nato ang interes sa atong makatawan. Ang tanan butang dunay panahon para dinha. No? Pero syempre karon naata dinhi gigasahan ta sa Ginoo para makaserbisyo, magtrabaho. Let's give our best. Ihatag nato kung unsa tong deserve para sa ato ang mga angayan para sa ato ang mga katawhan. Then kung time comes nga kinahanglan nato og mga political exercise, then there's a time for it, no.
but let us never, sacrifice the interest of the province, of the people of Davao Oriental, just because we want to advance our personal interests. No? So, mo man na ang rason nganong naata dinhi para sa atong mga katauhan. No, nagapaminaw ko sa imo, Gov, and I can say na peaceful kay mong aura. Murag walay grudge, walay hate sa imo ha. Trabaho lang yun. And I like the fact that you always mention na kining tanan, this is for the people. Kay mora man pud ang rason nga nung naa ka diri. And on that note, Governor, daghang salamat sa higayon nga makahinabi ka karong adlaw. Daghan kog nakutlo, of course, ang nagapaminaw nagatanaw sa tuwa, daghan pud og natun-an. They dug deeper kung unsa ang personalidad sa ato ang gobernador, and we are thankful nga imong gihalad ang imong kinabuhi for the service of the Oriental Davaoenos. Now, as closing, Governor, I would like to ask your message for your constituents, kami nga mga Oriental Davaoenos. Unsa ang imong mensahe para kanila? Sa atong mga katauhan sa probinsya sa Davao Oriental, of course, dako kay nakong pasalamat kaninyong tanan sa suporta nga inyong gihatag sa ato ang mga pagpaningkamot for the past months nga naglingkod ko isip inyong gobernador. And of course, pasalamat sa Ginoo nga despite sa mga challenges and the mga trials nga atong naagihan, and yet ani ata karon nagkahiusa isip usa ka katawhan mibarog, no? O gipakita nato ang kalig-on nato isip usa ka komunidad dinhi sa atong probinsya sa Davao Oriental. Mohangyo lang ko kaninyong tanan nga unta, as I've always said, nga mangayo ko sa inyong suporta sa ato ang padayon nga pagdumala, pag-serbisyo sa atong probinsya sa Davao Oriental. I cannot do this alone. Kinahanglan nako ang suporta sa matag usa. And of course, ang ato ang pagsinabtanay, kung doon naman pa'y mga kakulangan, dili man gyud perpekto ang tanan, but of course I'd like for your kind understanding and support aron mahimo nato ang mga og makabot nato ang ato ang mga pangandoy para sa probinsya sa Davao Oriental. But over and above anything, magkalain-lain man ang ato ang panguna-una, usahay sa mga butang, ang pinaka-importante nga ipatigbabaw nato ang kaayuhan para sa atong probinsya sa Davao Oriental. And let us continue to be steadfast in our faith, in our belief, nga kining tanan mahitabo lamang kung hugot ang ato ang pagpasalamat o pagtuo sa ato ang labaw nga makagagahom. And let us therefore continue to be prayerful and to pray for each other nga mahimo tang magbalampuson sa ato mga tinguha, dili lang sa ato ang individual nga mga plano, but for our family and for the entire provincial community. Rest assured nga ako isip inyong gobernador, maningkamot kutob sa akong makaya, because I always believe nga na ako dinhi karon gibutang sa Ginoo for a reason and for a purpose, and that is for the good of the people of Davao Oriental. So daghan kaayong salamat ug maayong adlaw kaninyong tanan.